Yes, good evening po, brother. Hello, good evening bro. Go ahead bro. Buti nandiyan si brother ah, Brother Wendell? Wendell. O sige, go Ay, ahead. brother Wendell, may naalala lang kasi ako noon, yung sa confession ba? Kasi kaya na nag-confess ako doon, sabi ng tinanong kong pare, sabi ko, antin na kasi ako, ano yun eh, hindi pa ako kasal sa civil. Pero hindi kami nagsasama ng misis ko. Magkalayo kami. Sa abroad siya, dito ako sa Pilipinas. So nag-confess ako. Pwede ba ako mag-receive ng Holy Communion? Sabi niya, tinanong kung kasal ako sa civil. Sabi ko, opo, kasal ako. Pwede naman kasi sabihin niya, kasalan ko kayo sa civil. Pero hindi ko naman ginawa na mag-communion. Kasi alam ko naman sa ibang anak ko. Bakit tinanong ko lang kung i-allowed niya ako o hindi. Hindi ko naman tinitest. Gusto ko lang malaman talaga. Brother So Wendell? anong So masasabi? Diba? anong tanong niya? Sinabi mo sa pare sa kumpisal na kasal ka sa civil. Opo. Pagkatapos, Tapos kung anong sabi? Anong sabi niya? O okay lang na magkomunyon? oo, as long as kasal naman ako daw sa civil. Pero hindi Ara, naman talaga nang oo. una, Kasi mali 'yan. Mali talaga 'yan kung sundan natin ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Puwedeng ang opinyon lang 'yan ng pare dahil ang civil ay hindi 'yan sakramental. Oo. Di talaga yan sakramental. Kaya yun ang dahilan. Ang tawag yan sa yung civil, ah, kung pansinin yung First Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3, yun ang tinutukoy sa Gnosticos noon na ang Espiritu ay malinaw na nagsasabi na sa huling mga araw may mga humihiwalay sa pananampalataya at nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-aasawa. Yung pagbabawal sa pag-aasawa, hindi yan sa celibacy, kundi ang pagbabawal sa pag-asawa, yon ang di pagtanggap sa sacramental. Di pagtanggap sa sacramental na marriage sa simbahan, kundi magpakasal ka sa magpakasal ka sa civil. Okay. Di tayo magtaka na may mga ganyan talaga dahil si Dr. Ditching nang nagsimba siya doon daw sa isa sa mga simbahan sa Diocese ng Talibon, ah, talagang sinabi ng pari sa homily daw, sabi niya, kaya nag-take siya kay Father Darwin, sabi ng pari sa homily daw, kayong mga CFD, mas istrikto pa kayo sa Diyos. Pinagbawalan ninyo ang mga kasal sa civil na magkomunyon. Aboy, ibigay muna natin kay Bro Angel. Bro Angel, Yes bro, ipakita mo sa Catholic teachings natin, ang Catechism on Marriage bro dyan para baka nga hindi pa alam ni Brother Jones yan. at hindi din alam ng pare. Hindi na alam. Di ba? Meron din sa amin na i-share ko lang, parehong-pareho yan. No? Sinabi ko dun sa kapatid ko, yung pamangkin ko kasi hindi kasal. So very religious si ate, no? Katikista rin. Hindi niya alam ang turo ng ganun. So, ang ginawa niya, nung sinabi ko yung turo na simbahan, tinanong niya yung pare. Ganun din. Ang sabi ng pare sa kanya, tinanong ni ate, among, sabi niya, sa among ang tawag namin sa Kapampangan yung mga pare, no? Paano yan, civil lang, hindi, actually, hindi sila kasal yata. Pwede ba mag-communion ng si ganito, yung anak niya? Alam mo bro, Wendell, ang sagot ng pare, pwede yan, basta't walang nakakaalam. Imagine, pwede, basta Mas walang matindi yun. makakaalam. Oh. Walang iskandalo, sabi niya. Pare na yun, Wala wala iyang pagkakaiba sa argumento na yan, wala iyang pagkakaiba. Pwede bang pumatay? Ay pwede, basta wala lang Walang nakakaalam. nakakaalam. Pwede ba mga lunya? Pwede, basta't walang nakakaalam, mga lunya. So bro Jando, nasan ka? Mas maganda sa mga bagong subscriber natin, makita uli yung turo na simbahan. Bro Jando. Sabi ganito, there Ayan, cannot exist a valid marriage
between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the Malinaw. absolution until they marry in the church or separate one from the other. Tingnan mo ako sino nag-ano diyan, bro, yung binigay ko sa iyan kung sino yung ano niyan, yung imprimatur niyan at saka ni Lobstat. Meron akong binigay sa iyo diyan. Ano yan, mga kilala. Binigay mo sa akin, ano? So, double check ko muna dito kung saan ko Ipakita natin sa Catechism of the Catholic Church yan. O basahin ko na lang. Hanapin kung sino yung ano na. Yung Ni na Lobstat Savior. mismo, approve yan, mga ano yan, mga Vicar General Archdiocese of Manila. Baka hindi alam ni Father na ni Father na tinanungan mo, Bro Jones. Hindi ko rin po alam kasi siyempre tiwala pare ang nilalapitan ko nandun na yung ano ko interest. Si Reverend Monsignor Jose Abreu, kilala yan. Actually, kamamatay lang yata nito, no? Vicar General Archdiocese of Manila. Neil Lobstat, yung imprimatur nitong ano nito, yung librong binasa ni Bro Jando, Monsignor Josepino Ramirez, no? Vicar General and Chancellor, Archdiocese of Manila. So, mga mabibigat na ano rito sa simbahan, authorized na public sinners po ang mga civil marriage, no? Turo ng simbahan. And pag sinabing public marriage, they cannot, public sinners, they cannot receive any communion, any absolution. Ano ba yung absolution? Yun po yung pagpapatawad sa kumpisal, yung I absolve you or pinapatawad na kita. Wala pong ganun kasi nga magkasama pa kayo. Anong kasalanan yan sa catechism natin na fornication. Pag fornication kasi, yun yung nagsasama na hindi kasal ng sakramento. Ano ba yung sakramento natin na kasal? Yun yung kasal sa pari. Sacraments. So ngayon, na sitwasyon naman, sabi mo, Bro Jones, nung nasa abroad ka naman, siya nasa Pilipinas, tama? Hindi. Ako sa Pilipinas, ang misis ko sa abroad. Tsaka binigyan naman ako ng absolution Ano ba Walang yan? contact ba? Ang iniisip ko nga wala. ngayon, yung binanggit mo, kasi as long as they're separate, dun sa catechism natin, pansin niyo, sabi niya, as long as they separate, magpuna ka separate kayo, walang pagtatalik, kaya ka binigyan ng absolution. Pero, pwede naman kayo magtalik, bro, sa ano, di ba, online. So, may ganun din yon. Pero No, Brad Jendel, Brad Angel, kailangan din ang reparation, no? Baka nasa mo isip na wala na. nasa isip lang nila ay pinayagan kami ng pare. Sige, okay na lang, mananatili kaming civil. Manitili civil at magtatalik kami kahit online sex. So, wala pong ganun. So, dapat yung tinatawag na reparation ni Bro Wendell, kailangan magplano na rin kayo na una, walang sex, yan. Kasi ang sabi nga ni Father Bobby dito, ang mga ganyang sitwasyon, alam niya bawal. Ang sinasabi niya, unless, sabi niya, may kakausapin kayong spiritual advisor na huwag kayong magtatalik at magplano kayo magpakasal sa pare. Doon magkakaroon kayo ng absolution. Baka yun ang sinasabi nung pari mo, kapatid. Kung alam niya yung turo na simbahan, ha? So, ang chance niyo rito, una, walang magtalik, tapos magplano na kayo na magpakasal sa simbahan. Yun, kaya kanya binigyan ng absolution kasi wala namang fornication na mangyayari. Pero make sure, wala nun hanggang sa ano, talagang pigil talaga, kapatid. Wala pigil talaga. Pero ganito ang ibig ko sabihin sa ano nun. Since hindi naman kami magkasama nasa abroad na asawa ko tapos ako doon sa Pilipinas. So wala man pagkatalik na ano doon. So pwede na siguro ako mag-comment ng ibig ko sabihin sa ano kung i-allowed kaya ako nun. Hindi ako maging sacrilege doon. Kasi hindi naman kami nagsasama, walang talik, di ba? Yun na nga ang sabi sa catechism, as long as they're separate from one another. Sabi niya, Bro Jando, ano yun nga natin mabuti yung ano, yung pakiulit lang yung bandang huli? Bro Jando? Yung bandang huli. Okay. Kasi separate sila ngayon dahil nasa abroad si Mrs. naman at walang pagtatalik. So nakalagay naman diyan yan Yan.
Sabi, those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion or the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Separate one from another. Kasi nga, ang ina-avoid mo dyan yung pagtatalik ng walang sakramento ng kasal. And tanda natin, one of the objective of sacrament of matrimony, yung objective ng simbahan yan, procreation. Pagtatalik na kailangan magkakaanak. Yun lang ang main objective nun, no? So, of course, another objective is you need to lead your wife or husband, lead them to heaven. So, ibig sabihin, pag-aralan mo yung turo ng simbahan para pareho kayo maligtas ang kaluluwa, iligtas ang kaluluwa ng asawa mo at ikaw. So, both, yun ang pinaka-objective lang nun. Halos yung pinaka-importante yung dalawa. No? Yung objective dyan, procreation, magkaroon kayo ng supling, at hindi yung for pleasure lang. Yun nga, yung natanong mo dati, yung oral sex, bawal talaga yun. But ngayon, yung sitwasyon mo until separate, nakalagay naman separate. If you're separate really and nothing's happening, kasi pwede naman kayo mag-online sex or something, ayun naman, no? Until. So, pagka na-separate kayo, walang kumpisal mo at itanong mo kay Father yan. Wala naman po kaming pagtatalik. Si Father na magsasabi kung bibigyan ka ng absolution, kapatid. At sabihin mo na lang ang sitwasyon mo ngayon na separate na muna kayo. Hindi naman para sa akin kasi kasal na ako. Para lang sa mga kaalaman na nakikinig o ano. Anong kasal ka na? Sa simbahan? Iba nag-usap tayo na private na naalala mo. Yes. Noon yun Yeah, pala naalala ko lang kasi. Naalala ko lang kasi noon para at least Tapos isa pa po, yung hindi diba mo naniwala sinabing tayo noon. Kasal ka na sa naniwala tayo simbahan ngayon. Opo. Naniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon na ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. So, in absolute ako, automatic, maniwala natin yung sinabi na absolute ako doon dahil yun na ang sobi ng Panginoon, di ba? Pero ang lang doon, di ako nagkomunyon kasi mabigat yung nasabi ko. Hindi ko na lang sundin sinabi niya kasi doon paniwala ko basta during yun, Lenten season may pakumbisan. At least nagpakumbisan kasama ako mga anak ko. Okay, yung noon yun, di ba? Ang tanong mo pala yung noon. Kasi kasal na kayo sa simbahan pala ngayon eh. Tapos na pala yun eh. Tapos na yun. Huwag na intindihin yun. At kung gusto mo, ikumpisal mo na lang yung mga dati mo pwede isama mo yung mga yung mga nakaraan nyo na nagko-communion ka pero civil ka lang sa lahat na nakikinig po ngayon, no? Kahit nag-asawa na kayo ng pari, sacrament of matrimony, ang tawag doon convalidation. Kahit na convalidate na yan ng pari sa simbahan, kailangan nyo pa rin ikumpisal yung dati nyo na civil lang o live-in kayo na nagtatalik at nagko-communion pa rin. So sacrilege yun. Ikumpisal din po ninyo yun sa lahat na nakikinig. Kahit ginawa nyo, ni-repair nyo na yung damage. Nagpakasal na kayo sa simbahan, pero hindi nyo naman kinumpisal yung mga dati. Pwede wala rin po yun. Magkakasala pa rin. Kailangan yung mga nagplano na pong nagpakasal ng simbahan sa mga nakikinig ngayon, yung nakapagkasal na sa simbahan, ikumpisal nyo pa rin bago mahuli lahat, baka makalimutan nyo, yung mga dati na nagsusubo kayo ng ostya samantalang hindi naman kayo kasal sa simbahan. So i-confess nyo na rin po yun, Bro Jones, para mas sigurado tayo.